Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong paksang pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatan kong Nakalimbag sa Katawan. Babasahin ko po sa inyo ang isang talata na makikita sa Aklat ng mga Galasya, Kabanatang 6, talatang 17, na ang sabi, "Buhat ngayon sinuman ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus." Galasya, Kabanatang 6, talatang 17. Sa kaugalian sa relasyon ng mga Panginoon at sa kanilang mga alipin, ay ginagawa nilang ilimbag ang mga tanda o marka sa katawan ng alipin upang mapagkilala ang alipin kung kanino siya naglilingkod na Panginoon at upang hindi rin niya magawang makatakas. Ang pagmamarka ay ginagawa din sa katawan ng mga taong matatapat sa kanilang Diyos-Diyosan upang maging proteksyon sa kanila na hindi sila kikilusin o sasaktan ng mga taong sumasamba sa kaparehas na pananampalataya. Sa kasalukuyan, ang mga markang na pagkikilala ang mga bayani ng bayan ay ang mga sundalong nasugatan sa digmaan, na dala-dala o nakalimbag pa sa katawan nila ang tama ng mga bala. May mga naputulan ng paa o kamay, ngunit sila ay taas noong nagpapakilala sa lipunan sapagkat kinikilala silang mga bayani ng kanilang sariling bayan. At ito'y matibay, maliwanag na tanda o marka na ang pamahalaan ay may pananagutan sa kanila at sa kanilang mga pamilya na dapat tulungan sa kanilang pangangailangan upang mabuhay. Sa panahon at kalagayan noon ni Apostol Pablo, maraming tao ang nagliligalig at may pagdududa sa kanyang pagiging ministro ng Panginoong Jesucristo, at lalo na sa mga taong pinagsasabihan niya dahil sa kanilang mga maling doktrina o katuroang dala sa mga taong walang malay. Sa katotohanan, ang pagka-apostol ni Pablo ay hindi mula sa mga tao, di sa pamagitan man ng tao, kundi sa pamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na sa Kanya ay muling bumuhay. Galasya, Kabanatang 1, talatang 1. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagpakita at tumawag sa Kanya noong siya ay naglalakbay sa daan ng Damasco. Kasabay sa Kanya'y pagtatalaga bilang apostol ng Panginoong Jesucristo para sa pangangaral ng Kanyang Ebanghelyo sa mga Hentil. Mga Gawa, Kabanatang 9, talatang 1 hanggang 16. Maliban dito, nakalimbag sa kanyang katawan ang mga markang nagpapatunay, nagpapatibay at nagpapatotoo na siya nga ay tunay na apostol ng Panginoon nating si Jesucristo. Pakinggan ninyo ang kanyang sinabi sa mga taga-Korinto na nagdududa sa kanyang pagiging apostol. Sila bagay mga ministro ni Kristo. Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lalong madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tiga-40 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagabag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga entil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdarandam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may uminin sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Ikalawang Korinto, Kabanatang 11, talatang 23 hanggang 28. At ang sabi pa ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kayo mismo ay mapapatunay ninyo na ako'y alagad ni Kristo dahil sa ako ang ginamit na kasangkapan ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo na kayo nagsasampalataya sa Kanya na inyong naging tagapagligtas at Panginoon.
Sa makatuwid walang pagdududa na si Pablo ay may katangiang matatawag na apostol at ministro ng Panginoong Kristo para sa pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo, hindi lang nang dahil sa mga markang nakalimbag sa kanyang katawan, bunga ng kanyang paglilingkod sa pangaral ng salita ng Diyos, kundi pati na rin sa mga individual na nadala niya sa Panginoong Kristo at sa mga iglesia lokal na kanyang naitatag sa iba't ibang lugar. Kaya't nakikiusap siya sa mga nagliligalig sa kanyang pangaral na huwag na siyang usigin o ligaligin sa mga natitirang araw ng kanyang buhay sa laman dahil sa maliwanag na tanda na siya nga ay natatanging apostol ng Panginoong Kristo. Ngayon mga kapatid kay Kristo at mga mahal naming kababayang Pilipino, ano ngayon ang markang nakikita sa ating mga buhay na nagpapatunay, nagpapatibay, nagsisigaw at nagpapatotoong tayo nga ay mga tunay na alagad ni Kristo, kung kaya tayo nangangaral, nagtuturo, nagpapatotoo ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga tao. Maraming taong maangkin na sila ay mga alagad ng Diyos. Ang iba sa mga ito ay pinatungan pa ng mga kamay ng mga tao, kung kaya't sila ay taas noong nagsisipangaral, nagsisipagturo at nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Ngunit ang katotohanan, ang marami sa mga taong ito ay ginagawa lamang hanap buhay ang kanilang ministeryo, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanatang 16, talatang 17 hanggang 18 na ngayon pinamamanik ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral ninyong pag-aralan, at kayo magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na talumpati ay dinadaya ang mga puso ng walang malay. At ang marami sa kanila ay hindi sila makagawa ng pangangaral at pagtuturo na walang gantimpalang o ganting kabayaran sa kanilang pagsigaw-sigaw. Ano ngayon ang talagang markang nagpapakilala sa mga tunay na mga alagad o mga ministro ni Kristo? Ang unang-una ay ang tamang doktrina na kanilang dala-dala sa kanilang pangangaral at pagtuturo. At ang pumapangalawa ay ang banal na pagsasanay sa buhay ng mangangaral, pagtanggi sa sarili, pagiging masigasig sa katotohanan, ang pagsusumikap na maging kawangis ni Kristo sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ang paggawa ng mabuti sa kapwa-tao, ang mga markang taglay sa katawan, dahil sa mga paghihirap at pagliligalig ng iba na hindi mananampalataya, at lalong-lalo na kapag tayo walang takot na tumitingin sa kamatayan at sa walang hanggan. Tandaan natin ang babala ng mga salita ng Diyos na hindi lahat ng mga mangangaral at tagapagturo ng banal na kasulatan ay mga alagad ng Diyos. Maraming bulang propeta na higit pang mapilit at masisipag sa pagdadala ng kanilang maling aral o turo kaysa mga talagang may taglay na katotohanan, at gayon din ang mga taong nagpapanggap ng mga alagad ni Kristo nang dahil lamang sa material na pakinabang. Kailangan sa mga tunay na mga anak ng Diyos ay lumago sa kaalaman ng katotohanan ng kanyang salita at sa kabanalang pamumuhay, alangalang sa kapakanan ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo sa maraming tao at sa ikaluwalhati ng Diyos. Tulungan nawa at pagpalain kayo ng Diyos at tayo'y manalangin. Diyos naming Amang nasa langit, tulungan nawa kaming mga anak mo na magsilago sa katotohanan ng iyong masalita upang kami magkaroon ng tamang pananaw at pag-iintindi sa tamang turo ng iyong salita, at hindi kami basta-basta maliligaw ng mga bulaang tagapagturo na kumakalat sa buong mundo. Bigyan nawa kami ng Banal Espiritu ng katalinuhan at pangunawa ng katotohanan ng iyong banal salita, at manatiling tapat anuman ang maging karanasan sa buhay Kristiyano, sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.